guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, tuturuan ko kayo paano mag-request ng cash advance PIN kay Security Bank. So ito po ay para sa lahat ng credit card holders ng Security Bank na bangko. So, naisip kong gumawa ng video na to guys kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ako nag-request dahil na-realize ko na way back 2018, nung sinend sa akin ni Security Bank yung aking credit card, hindi pala nila ako sinendan ng cash advance PIN. So, nag-request ako sa kanila. So, i-share ko sa inyo yung proseso ng ginawa ko. And, without further ado, let's start! So, ang una kong ginawa guys is nag-search muna ako online kung pwede ba mag-request ng, ng hindi tumatawag. So, meron naman sila guys, pwede ka mag-request online. So, yun yung first step na ginawa ko, nag-request ako online. So, ayan, kung makikita nyo dyan sa inyong screen, dun sa may search, nakalagay how to request Security Bank cash advance PIN. So, may dalawang, yung first two option na lumabas sa result, yung binilugan ko ng yellow, yan po yung piliin ninyo. Okay? Tapos, pagka-click nyo po nun, ayan naman po yung lalabas. Okay? So, yung binilugan ko po na hyperlink, yan po yung i-click nyo. So, pagka-click nyan, ayan po yung magiging landing page. So, yan po ay nasa website din ni Security Bank. So, ang nakalagay dyan, what request can we help you with today? So, mamimili ka dyan ng services sa ibaba. And, syempre, ang i-click mo dyan, yung request for cash advance PIN. Yan po yung binilugan ko. So, after you click that, sa ibaba, may lalabas po dyan. Ayan, nakalagay, important reminders, tapos may personal information. So, kailangan po is i-fill out nyo yan. So, of course, yung first name nyo, ilagay nyo po dyan, and then yung date of birth. So, sa ibaba niyan, may contact information, billing address, at credit card details din. So, sa contact information, ilalagay nyo po dyan sa email address, ay yung registered email address nyo kay Security Bank. Same din sa mobile number. So, yan po yung registered mobile number nyo sa inyong Security Bank account. And then, kung may landline number kayo, pero hindi naman siya required. Yung may asterisk lang po na red, yun po yung mga field na required to fill out. Okay? So, next po yung billing address. Nakalagay dyan, your cash advance PIN will be delivered to your registered billing address. So, ang tanong dyan is, did you file a change in billing address request in the past 7 days? So, kung in the past 7 days po, kayo po ay nagpalit ng billing address, just click on yes. And kung hindi naman, just select no. And then sa credit card details, guys, kailangan nila yung last 4 digits ng iyong Security Bank credit card. So, ilalagay mo dyan yung last 4 digits. And then, yung card type, kung anong klaseng Security Bank credit card yung meron ka, pipili ka lang po dyan. And then, yung susunod is yung how many supplementary card holders do you have in this account. So, kung meron po kayong supplementary, then you have to fill that out. Kung wala naman, just select no. And then, are you currently enrolled in Security Bank Online? So, kung may Security Bank Online app, online ka, nakaregister ka dun, just click on yes. And kung hindi naman, just click on no. So, after that guys, sa ibaba pa niyan, nakalagay dyan yung, meron dyang kailangan ninyong i-click, yung by submitting the information, I hereby indicate, tapos I authorize SBC to process. So, i-tick nyo lang po yan yung dalawang boxes na yan, kagaya nung ginawa ko, just tick 2 boxes, and then at sa ibaba, yung I'm not a robot, kailangan i-click nyo din yung box na yan, and then i-click nyo yung submit.
So, pagka-submit nyo po, ganyan po yung magiging itsura ng makikita ninyo. Ang nakalagay dyan is hi, tapos yung pangalan nyo, and then we have received your cash advance PIN request with reference number. Nakalagay din dyan yung reference number mo. So, ang sabi dyan is, we will send an acknowledgement email with information and reminders regarding your request. Bilang ako ay napaka-impatient, maiksi ang pasensya, nag-wait ako ng few minutes kung makaka-receive agad ako ng acknowledgement email from Security Bank, pero wala ako agad na-receive. So, naisipan ko, ang ginawa ko guys, tumawag na lang ako. So, tumawag ako sa kanila, yan po yung phone number na tinawagan ko, and then, sinabi ko na gusto kong mag-request ng cash advance PIN. So, inassist naman nila ako over the phone, pre-process nila, pero sinabi ko din na may sinend akong request online as well. Pero ang sabi sa akin ng representative ng Security Bank, okay lang daw yun. Kapag na-process na daw niya sa end niya, hindi na raw ipaprocess yung request ko online. Okay? So, ang sabi niya sa akin, marireceive ko daw yung aking cash advance PIN in 10 banking days. So, yung 1 to 3 days daw, yun daw yung processing ng PIN, yung pagpiprint, and then yung 7 to 10, yun po yung delivery. So, yung delivery, magdedepende po yan kung saan yung location ng address mo. So, kung within Metro Manila ka lang, most likely mga 2 to 5 banking days lang yan. Kung ako, kagaya ko, Imus Cavite ako, siguro mga 7 to 10 talaga yan. Kasi province na rin naman. Pero malapit lang din naman sa Manila. Just to, for your reference guys, February 23 ako nag-request ng cash advance PIN. So, last week, Biyernes. And ngayon, Biyernes na, ano na ba ngayon? Parang 5 days na ang nakakalipas. Hindi natin isasama yung weekend kasi banking days. So, 5 araw na yung nakalipas, hindi ko pa rin nare-receive yung cash advance PIN. So, mag-a-update ako sa shorts video guys kapag na-receive ko na para malaman, ma-share ko sa inyo kung ilang days ang inabot bago ko na-receive yung cash advance PIN. And just to give you a little bit more information about cash advance kay Security Bank, alam nyo guys, I think maganda rin mag-cash advance dito kay Security Bank. Yung cash advance is yung magwi-withdraw ka sa ATM gamit yung Security Bank credit card at saka yung cash advance PIN. So, ang sabi sa akin, kapag ang cash advance daw po ay kay Security Bank, ay parang treated as regular transaction lang siya. So, kung parang bumili ka lang, tapos ginamit mo yung credit card, and then magre-reflect siya sa next billing statement mo. So, pag nag-cash advance ka kay Security Bank, wala po siyang separate na interest. Okay, ano yung ibig kong sabihin? So, halimbawa po, nag-cash advance kayo ng 5,000 kay Security Bank. So, syempre, magre-reflect po yan agad sa inyong next billing statement. And 200 pesos din po yung cash advance fee ni Security Bank. So, total, 5,200 lahat yung dapat mong babayaran. So, halimbawa, may outstanding balance ka pa po sa iyong credit card, tapos nag-cash advance ka. So, ngayon, hindi mo binayaran ng buo, minimum amount due lang yung binayaran mo. So, ika-calculate ni Security Bank yan as a whole. So, for example, yung outstanding balance mo plus yung cash advance PIN mo. So, cash advance money. And then, ipa-plus yun ni Security Bank, tapos kukunin doon yung 3%. So, ganun siya. Convenient siya, actually. So, ang importante lang naman sa cash advance is, meron ka talagang nakalaang pera na pambayad. And also, be mindful na lang din guys sa billing cut-off nyo, sa statement date nyo.
Kung halimbawa ang statement date or cutoff nyo kay Security Bank is every 17th of each month, I would highly suggest na mag-cash advance ka after the 17th na. Para nang sa ganun, hindi sumama yung cash advance mo sa paparating mong statement. Doon pa siya sasama sa next billing statement pa. Kasi kapag before the 17th ka nag-cash advance, definitely, magre-reflect na agad yon sa paparating mong billing statement. Okay, so kung may question pa po kayo, meron akong na-miss out, leave your comment below. I will try to answer you. And marami pong salamat sa panonood ng video. And if you're not yet subscribed, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. So marami pong salamat ulit and see you again on my next. Bye! What a wonderful world.